sa bylaws, ibabalik ko sa iyo din yung ammunition tungkol sa bylaws din. Ngayon, sinasabi mo, ang may utang, hindi makaboto. Nasa bylaws nyo ba nagsasabi doon na yung may utang, bawal bumoto? Yan. Ito naman si Raul, oh. Si Raul, oh. Si Raulo, ibig Ano ba? sabihin. Hindi, si Raul naman, oh. Pakinggan mo naman ako. Niloloko mo kami. Di ba? Di naman, sir, di kami naman, sir. kapareho mo na. Si Raul naman, oh. Si Raulo naman, oh. Sir, yung mga yan, sir, pwede naman sana pag-usapan yung mga Tumigil ka inaano na nila kasi. mga ilaing eh. Pag-usapan na. Kalan, kung saan sila, no? Si Raul naman, oh. Nag-uusap-usap sila. Anong gusto mo? Asunto, areglo. Yan. Sige. Parang programa dito, ano? Okay. Baka magalit sa atin yun doon. Hindi. Titri ito, eh. Oo nga pala. Oh, Oh, sige. T3 pala ito. Oh, Hira. sige, mamaya maasunto Si ka. Raul naman, oh. Hindi, anyway, nasa linya rin natin telepono si Manuel Santiaguel, ang board chairman ng Cooperative Development Authority. Yeah. Sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Tulfo. Sir, kasama ko po si Tol Ben. Kanina pa po namin pinag-usapan yung tungkol po sa problema dyan sa samahan ng Transport Service Group. Sir, narinig nyo naman po yung mga katanungan namin kay Chairman at very obvious siya po yung nakukorner na paltus-paltus na kanyang kasagutan. Una-una, sir, wala naman nakalagay doon sa bylaws na bawal bumoto ang mga may utang at hindi magkakaroon ng eleksyon hanggat may utang mga membro. Di po ba, sir? Ganito po, linawin po natin yun. No? Maaaring nakasaad po kasi sa kanilang bylaws ng qualified lamang po na bumoto ay ang mga members in good standing. Okay. So, Okay. makukwalify po na members in good standing kung Okay. sila po ay walang mga arrears sa Okay. mga Okay. payments. Opo. Sir, sino magsasabi kung hindi niya nakikita sa listahan na pinapaskil ang sino na hindi nagbabayad ng utang? Ang dapat po kasi sa proseso ay nagpapaskil po Yun. ang kooperatiba Yun. ng kanilang mga members in good standing. At Ayun. bago po yon, natural, kailangan pong gawin nila ang lahat ng paraan muna na maningil ng tama. Ayun. At saka Tama. po sila Okay, sa magpapaskil kaso- pagkatapos po ng ginawa nilang paraan na ito po yung mga members not in good standing. Opo. Ayun. Okay, first things first. Sa kaso po kasi ni Chairman, mamaya na po yung may mga utang, ano po. Opo. Yung pong mga kita po sa butaw, Butaw. financial statement, na Yun. nasa bylaws po, kinakailangan pinapaskil po, visible po sa lahat ng mga miyembro sa isang lugar, ano po, designated Opo. place. Opo, Which hindi po kailangan. ginagawa ni Chairman. Ang sabi niya, nandyan lang naman sa opisina ko yan, pwede na hingin sa akin Yan. at ibibigay ko. Hindi po yung ganoon nakalagay sa bylaws nila, hindi po ba? Opo. Ayun. Talaga pong kailangan Ayun. at any point of Nakapaskil. time ay open po ang Ayun. financial statement. Okay. Ngayon, sir, para mapaiksi na tayo, ano po ang may tutulong Yan. ninyo para mabigyan na po ng solusyon, matuldukan na po itong problema ito? Ganito po, no? Unang-una ay kailangan po natin ng complaint mula po sa mga miyembro na naapektuhan. Ayun. At pagkatapos po nito ay magkakaroon po tayo ng due process or hearing. Okay. No? At yan po ay aaskasuhin ng ating Co-op Development Authority kung Okay. meron po silang petisyon. Okay. Pero kung makita po natin na yun naman pong kanilang reklamo na nakasaad sa kanilang black and white complaint ay mediatable, ang kooperatiba po kasi dapat merong mediation and conciliation committee. Right, I na sila understand. po ang mag-asikaso ng kanilang sariling dispute. Tama. Ngayon, kung hindi po na-asikaso, ay ibig sabihin hindi po sila nagkasundo, ito po ay pwede namang dalhin sa kanilang kinaanibang federation. Pag hindi rin po na-aksyonan ng federation, ito po ay dapat ng aksyonan ng Cooperative Development Authority. Kung At ating nangin- kayo na po yun, sir. Opo, opo. Okay, sige po. For the meantime, sasamahan po namin sa inyong tanggapan itong mga nagreklamo, sir, para pwede nyo po ma-review ang kanilang mga reklamo at Opo. maumpisa na po yung gagawin yung investigasyon tungkol po sa katotohanan ng estado ng kanilang samahan. Ano po? Most welcome po, Mr. Tulfo. Sige po, gagawin po namin yan. Maraming salamat po, Ginoong Emmanuel Santiaguel, sir. Maraming salamat din po, Mr. Tulfo. Si Raul. Raul, wala na si Raul. Si Raul, oh. Wala na. Okay. Pagmamahal o kamangmangan. Isang binata nagkasakit nung bata pa at pinagamot sa albularyo. Nang tuluyan na magkasakit sa pag-iisip, siya ay kinulong at ikinanena ng sariling pamilya. Di raw kasi nila kayang ipagamot pa ang kawawang binata. Sa barangay namin, pag sinusumpong siya, yun, inaasar na silang mga tao. Tapos sabihin na, nandiyan na naman yung baliw.
Kung sila lang ang may kapatid na ganito, sobrang hirap. Cadena de Amor, ganitong may tuturing pagmamahal ng kanyang pamilya kay Nestor, 34 anyos, binata, tubong Argao, Cebu. Animoy aso na ginawang maliit na kulungan at may kadena sa paa. Ang maliit na bahay-bahayang ito ang kanyang naging munting tahanan. Pag sinusumpong siya, tapos yung papa ko, naaway siya, yung mama ko, sinisigawan siya, tapos yung mga tao din, inaasar siya. Masakit para kay Mayra Talado makita ang kondisyon ng kanyang kuya Nestor. Kaya siya na mismo ang humingi ng tulong sa T3. Gusto ko sana na matulungan siya kasi naawan ako sa kanya eh. Palagi na niyang sinasabi sa akin na tulungan mo ako. Nagkasakit ng tipos o typhoid fever si Nestor noong taong 2000. Pero hindi doktor kundi isang albularyo ang gumamot sa kanya. Dahil sa kahirapan din ng kanilang buhay, hindi siya maipasok sa ospital at tuluyan pang lumala ang kanyang kondisyon sa isip. O sa barangay namin, pag sinusumpong siya, yun, inaasar na siya ng mga tao. Tapos sabihin na, nandiyan na naman yung baliw. Kung sila lang ang may kapatid na ganito, sobrang hirap. Kasambahay ngayon sa isang doktor si May kaya't nabigyan siya ng pag-asa na magamot pa ang kanyang kuya. Pero sa ngayon, kailangan munang maputol sa tanikala ang pagkagapos ni Nestor nang makawala siya sa kadena de amor ng kanyang sariling pamilya. Nakakaawa yan, Tolben. Nasa Okay. ibang probinsya yan. Yan. Pinadala lang yung mga footage sa atin. Oo. At kailangan mapakawalan. Okay. Hindi siya nababagay sa ganung lugar. Marami tayong mga na-rescue na Yes. ganung sitwasyon. Dapat yan meron sa isang institusyon Oo. na mag-aalaga sa mga katulad niyan. Okay, Tulrap, hindi lang sa programa natin, kundi maging sa ibang programa ginagawang istorya yan, which kinakailangan naman para malaman ng publiko. Pero pag mga ganong klaseng sitwasyon sa mga kaanak natin, hindi siguro nararapat ng ganyan. Kinakailangan yan ay humingi ng gabay sa DSWD. At DSWD, i-refer yan Yun. sa isang institusyon, Oo. mental hospital. Kaya nga, kung hindi man... Doon sila narapat, hindi sa Yun. ganung sitwasyon, kaawa-awa, parang aso. Kaya nga eh. Pero siguro, dala na rin kahirapan, yun ang akala nila, ang tamang proseso, mas maganda kung ganitong klaseng palabas na papakita natin. Siguro mas maganda na rin na Rap, wag na tayo magano. Kung may makakausap tayo ng Kumisan, Tolben, hindi rin sa kahirapan eh. Kasi meron ako isang kaso noon na dito sa Maynila lang eh. Babae na ikinulong at hubot-hubad na nga siya. For so many days, payat na. Oo, Palat. Hindi sa kahirapan. Gusto nila... nakita ko yun dito, no? Yeah. Oo. Gusto nila ilagay sa institusyon, sa Institusyon. mental hospital. Pero tinatabla sila. Hindi sila pinapansin. Ayun. So, ibig sabihin, may pagkukulang sa parte ng ating mga kinaukulan ng barangay chairman na hindi nagsusumbong sa DSWD, hindi nakikipag-coordinate sa DSWD, Tama. DSWD naman na hindi nakikipag-coordinate sa DOH o sa mental institution Tama. na para mabigyan ng magandang... Ito. Bakit hindi, ito Rap, bakit hindi natin kausapin yung chairman? Sige nga, itong... Sige, si chairman, Chairman Romulo Kamahalan. Kamahalan, maayong hapon sa imo diha. Chairman. Mayang hapon, sir. Oh, Kamahalan, nga naman ang bakit yung nanonood ba kayo ng TV ngayon, sir? Wala, sir, pero sa likod ko mayroon TV. Okay, sa likod mo. Sige, tumingin ka sa likod mo, Chairman, gumanong ka. Lisod na pagdala sa aring telephone, sir. Okay, sige, okay lang. Chairman, ang sinasabi namin dito, yung sa bang lugar yun? Argao. Sa Argao, meron pong isang lalaki doon na nakakadena na parang aso. May problema sa pag-iisip. Dapat ho yan sa isang mental hospital, hindi po dyan sa kubo-kubo na para namang animal siya, parang hayop naman. Kawawa po yung kalagayan niya, Chairman, sir. Alam niyo na ba yan, sir? Alam ko, sir. Oh, bakit hindi niyo po gawa ng paraan na kausapin po yung mga kinaukulan, DSWD, mental hospital, para mabigyan ng narapat na tulong ang pobre? Actually, sir, ako mo nang gitabangan, sir, kay one time, amo ganin nang gidala diri sa lungsod, diri sa police station kay Gawain. Oh. Then,
Gitambalan na sa DSWD, Gigamot unya, pagkaarang-arang na, Gipagawas, amo dapat. tang dadon dito sa dito sa Vicente Soto, dito sa Cebu City. Cebu City, oh. Karon kay ang ginikanan or tagtungod, ilabi na gyud ang amahan, dili mo sugot kay siya ray mo tambal kay kuno mananambal siya. Siya ray mo tiwas kayo. Okay. So, ang ibig sabihin, Tol, dito, Oh, doon sa sige. mga hindi nakaintindihan ng Bisaya, Sige. ginawa ng remedyo ng chairman, in fairness naman doon sa ating chairman, nagtatrabaho naman, ginawa sa DSWD, Okay. para paggamot, pati pulis, nabanggit pa nga. Kaso, nung Kamag-anak. gagamutin na, sabi Mga nung kamag-anak, yung pamilyang tatay in particular, na manggagamot siya, ako na maggamot kasi manggagamot ako. Nagdudunong-dunungan ata. Yun. Pero dapat meron mag-explain doon sa ama-amahan, dito na papasok yung authority Okay. ng ating gobyerno na sabihin, teka muna, manggagamot ka. Pero hindi ikaw dapat ang manggamot dyan. Chairman. Dahil wala ka namang lisensya at hindi ka pang mental health. So on and so on. Okay. Dapat yan, dalhin sa mental hospital. Okay. Chairman, Nakapaminaw ka. gapaminaw ka ngayon, Chairman? Yes sir, yes Okay, sir. Chairman, giingon ba nimo sa pamilya ng biktima na pwede namang dalhon diya sa Cebu, kumusugot sila, unsa maghihimo nila? Yes sir. Kana Hirap ka gani mag-Bisaya. one time gani sir kasisyon mi akong giina ng usa ka konsyal nga naagid sa Oy, doon. Inako nga unsa may maayong Intra ng katuan na- politiko. Chairman, paminaw ka. Mutawag ka sa DSWD. Oh. Ungon niya, di na sa... Pwede ba akong makipagsultihan sa DSWD? Oh. Di na sa imong tabihan? Oh. Sa Akong sampiton. Oh, sige, DSWD. sige. Oh. Kadiyot lang kayo ha. Oh, kadyot lang. Oh, sige. Kadyot lang. Kadyot lang. Kadyot lang, ha? DSWD. Sandali DSWD. lang. Oh. DSWD. Magandang hapon po. Maing hapon. Yung chairman, nakikita ko dito, Tolben, nagtatrabaho naman. Oh, si Mrs. Serena Porte, social worker. Ma'am DSWD. Serena. Ma'am Serena. Hello? Ma'am, ayan. Ma'am. Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Ayun, ma'am. Ma'am, yung pinag-uusapan namin ni Chairman, pwede ho ba dali na po natin sa mental hospital yung pong pinag-uusapan nating lalaki na nakakadena ngayon? Yes, sir. Bukas ang schedule namin, sir, early in the morning. Rescue namin sa Kapiuan, tapos i-refer namin sa Don Vicente Soto Hospital sa Psychiatric Department for treatment. Okay. Sige, kung ganun po, pinaiksin niyo na yung usapan namin. Ayun. So bukas na bukas po, i-rescue Yes, sir. niya po siya. Okay, sige. Ayun, okay. Dagan salamat, madam. Dagan salamat. You're welcome, sir. Pwede makausap si Chairman? Yes, sir. Kadali. Hindi, si Chairman kasi walang kasalanan talaga. Wala, okay. Chairman? Telephone. Okay. Chairman. Sige, kung hindi na makausap si Chairman, okay na. At least nangako, tututukan na natin. Babalikan natin tomorrow or the day after tomorrow to make sure na talagang natupad yung sinasabi ni Madam na magsasagot sila ng rescue. Okay. Chairman? Di na ka pa, Chairman? Wa na. Nilako na si Chairman. Nilako na. Oo, ugma, mupalop kita. Namilipit yung dila natin sa Bisaya, yung Bisaya natin, chapsuy eh. Bentahan ng laman sa Caloocan sa tabi pa mismo ng presinto. Cotendiac ang aming aksyonan ora mismo. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5. Scott's berries, oh so yummy, so high in vitamin C. Care for your child with Scott's new delicious goodness. New Scott's